Yes po. So, yan. So, from here, ano po, try to download. Ano po, yung iba, baka nagtatry na dyan or syempre, mamaya may mga remaining time naman tayo. Siguro, bago kayo magpahinga for today, ano, kahit matry nyo man lang sana para maging, ma-visualize natin kung paano siya gagamitin. So, yan. So, from here, ano po, we have AutoCAD. Ano po, and yun lang, kailangan nyo lang i-download yung file. For example, yung sinend ko ngayon is more on office. Ulit yun. I have send an office furniture plan. So, ibig sabihin lang, from the title itself, ano, lahat ng may kinalaman sa office furniture, yun lang yung makikita nyo doon. Yun yung mga provided na samples. Ano, sabihin natin nandun yung mga pinaka-common at pinaka-detailed siguro na pwede nyo magamit in terms of office furniture. Kung, for example, gusto nyo ng may kinalaman sa cars, ano, may mga available tayo dyan na parang yung 2D representation ng car on their top view. Parang ito yung idea is kung maglalagay kayo ng kotse sa parking or gumawa kayo ng layout ng parking lot, ano, may madadownload din tayo nun. If you have, sabihin natin, gusto nyo is sa CR, ano, yung mga gamit sa CR, meron din. Mga puno, plants, plant box, ano po, dogs, or kung ano man. Ano, you just need to search. May mga available tayong mga ganyang templates, ano, ng mga blocks. And I think you will be downloading that file in a .dwg file name extension. And from there, ano, paano natin siya gagamitin? Ano, so yun, from here, hindi naman siya yung kasing mataluti na kung saan yung specific na folder i-upload. Ano, you just need to access it on AutoCAD. So from here, paano ba natin i-utilize si blocks? Ano po? So for example, dinownload nyo yung document natin ngayon. Ano po? Since nasa downloads natin siya, you just need to go to insert. Ano po? So madali siya puntahan. It's just in here in insert. So puntahan lang natin si insert. Ano po? And from there, ano, may makita kayo. Insert, edit attribute, create block. Ano po? Yan, yung mga ganyan. So from here, makikita niyo agad siya sa una. Ano po? Meron tayong button for insert. Then, i-click lang natin yung block libraries or blocks from libraries. Since yung dinownload po natin, ano po, those are already libraries ng blocks. So from there, ano po, click lang natin. So currently, may laman kasi yung aking libraries. Ano, pero kung wala pa, ano, wala po, or nilalabas na window na ganito, double, wait lang. I think, nasa ibang screen kasi lumabas. Yan. Kita ba? Double check lang. Kita ba tong new window na lalabas? Yes po. So, from here, ano po, yan. Currently, may laman lang kasi yung libraries ko. Ano po, from there, meron kasi tayong selection ng libraries, recent, at saka current drawing. Kung never pa tayo gumamit ng blocks, this will be blank. Ano, this area would be just a blank space for libraries, recent, and current drawing. Now, syempre, on clicking libraries, pwede kayo mag-upload. Ano, may mga buttons tayo dito. Pero syempre, nandito lang yung button natin for browse. Ano po, itong display file navigating dialog box. So, from here, click nyo lang. Ano po, and it will be opening a new window for you to browse that document. Ano po, kailangan nyo lang ngayong i-access. Ano po, and tulad nito, as you could see in my screen, ito yung sinend ko na sample para lang mapag-practicean natin. Ano po? Meron tayong office furniture plan. So again, so you just need to double click, ano, and it will be accessing all, ano po, those blocks on that said library. Ano po? So on that office furniture plan, ito ngayon, lalabas yung mga icons. Ano po? So, I'll try ko kung pwede ko siyang i-resize ng malaki para mas kita nyo lang. So,
Yan, 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 yan. 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 Siguro mas visible na to. Ano po? From here, siguro kung phone yung gamit nyo medyo maliit, pero makikita nyo naman pag tinapat nyo yung cursor nyo, kung anong itsura or design ng mga furnitures na yun. Tulad nito, meron tayong chair, meron tayong conference table, meron tayong fern office, yung parang office setup na pang corner. Ano po? Yan, marami tayong mga ganyan. So ito din yung mga sinample ko ng mga keyboard before. So yan, so it is scrollable. So ito lahat, ibig sabihin ito lahat yung available na office furnitures na meron doon sa in-upload natin na library. So bali ito yung nakasend sa GC natin for you to try out. Now, paano nyo gagamitin? Ano po? From there, meron tayong mga buttons dito sa baba kung gusto nyo siyang i-rotate. Insert point. Yan, mga scale, pwede nyo siya ma-adjust in terms of size. Meron tayong coordinates kung saan nyo siya ilalagay. Pero pwede nyo siyang i-click na lang. Ano po? So, for example, kailangan lang natin ng office chair. So, I need to click that office chair. Ano po? And here, ito na yung office chair. So, this is, baka hindi nyo ma-visualize. This is an office chair syempre, on the top view. Ito yung mga idea kung nakapag-floor plan na kayo before. Ano po? Ito yung top view ng ating mismong office chair. So, from there, pan lang natin. Pakita lang ako na iba pang sample siguro. Tulad nito. Ito, isang set. Ano po? Isang buong block na siya. So, kumbaga, isang buong figure na. Ano po? So, from there, tulad nito, we already have tables, we have a chair, we have a monitor, we have a keyboard, we have a mouse. So, isang set na. Ano po? So, yan. Actually, our students are So, yan. And para siyang drag and drop lang. So, i-click nyo lang dito. So, lagay tayo ng mga conference tables. Ano po? We do have a higher passing here. So, yan. So, from there, ganun lang. Ano po? Ganun lang natin i-access yung blocks. Hindi na siya napasama sa activities since, yun nga, the blocks are downloadable ng una. At wala naman kayo totally i-design na in terms of blocks. Ano po? Kasi, again, we use blocks or these kinds of block libraries to lessen the time of designing. Ano po? Halimbawa, magde-design kayo ng office. Instead of i-AutoCAD nyo pa to isa-isa. Ano po? You could actually use, kumbaga, ilagay na lang kayo ng lagay ng mga furnitures. So, kung meron nan kayong iba pang kailangan, in terms of design, there are already available libraries para dito. Ano po? Kasi ginagamit natin to lalo pag sabihin nating malaki yung mga design. Ano po? At yung iba namang components, sabihin nating totally not necessary. Ano po? Kumbaga, konti lang yung parang pinaka inputs niya. Ano po? In terms or dun sa design. Pero it would actually take time to create. Ano po? Ano ibig sabihin? Tingnan nyo lang itong keyboard. Looking at the keyboard, kung ito yung floor plan, yan. Ano po? Sabihin natin, halimbawa, design kayo ng office, pakilagay ng mga gamit-gamit or lagay nyo ng mga details para naman magmukha talagang office. If you will be designing that keyboard, syempre hindi nyo naman yan ilalagay ng rectangle na lang. You'd be actually putting some details kasi pwede siyang makita. Tulad nito. Yan po, there is already a keyboard design. Yan. So, mukha talaga siyang keyboard. Unang tingin nyo, you could already say that this is a keyboard.
this is a mouse. Instead of gawin nyo pa sila, magko-consume yan ng maraming oras. From there, ito yung kumbaga mga part ng design na hindi na tamang term. Yung, kumbaga parang wala naman talaga dito yung focus nung i-design. Kaya nagamit na tayo ng mga libraries. For example, yung parking. Halimbawa, kailangan nyo mag-design ng parking lot. The design is parking lot. Siyempre, paano nyo ba masasabi na parking lot yung dinesign? Kailangan nyo lagyan ng kotse. Kailangan nyo lagyan ng mga cars. Will you be designing those cars? Pwede naman. Pwede kayo mag-design ng cars. Pero, if you're, sabihin natin, yung oras nyo is kakaunti lang, and the focus of your design was not actually on the cars, but the design of the parking lot, siguro, not necessary na i-design nyo pa yung kotse. Kasi magtatagal kayo kung magdi-design kayo ng iba't ibang klase ng kotse just to provide the details na may mga nakapark dun sa dinidesign yung parking lot. Pero ang focus naman ay nasa design ng parking lot. Mas marami pa mako-consume na time yung designing natin ng kotse. Nakuha niyo ba yung idea? So, siguro kahit thumbs up siguro kung nakukuha niyo yung idea na ibig sabihin. So, nandito pa naman. So, I have many response. Set. Yung blocks. I'm showing you this kasi nga, wala siya sa activity. Wala siya. Kasi ganun lang talaga siya gamitin. And the focus of using blocks is to lessen the time. From here, in addition, we could actually create, in addition na lang to, you could download the libraries, but you could actually create your own. You could try this on your sample activities from before, or kahit mag-drawing lang kayo. From there, you could actually create your own block. Create your design, kasi kailangan nyo lang i-highlight, and when you create it as a block, magiging buo na din siya na model na ganito. Hindi na yung maa-access nyo line per line. Isa na siyang parang pinakabuong unit. So, for example, nagawa kayo ng design ng for example, nagawa kayo ng design ng sabihin natin, nagawa kayo ng design ng isang circuit. For example, circuit, para naman related sa electronics. Nagawa kayo ng isang design ng isang circuit or ng isang IC chip, mga ganun. And from there, di ba maraming details? When you make it as a block, magiging isang figure na lang yan. And from there, hindi niyo siya pwedeng, kumbaga may i-delete kayo yung line, once na siya ay naka-block. Parang ganito. If you could see my screen right now, from here, nung in-insert natin kanina tong isang buong set ng office table na may monitor, na may mouse, na may keyboard, na may tables, na may divider. Hindi tayo basta makapag-delete ng lines dito since this is considered as a whole block. So, kapag dinidelete ko to, buong figure ay madidelete. Yun yung sa blocks natin. You could actually create your own. For example, kayo yung nag-set up nitong ganito. Kayo naglagay ng keyboard, nilagay nyo ng mga accessories, may mga ballpen dyan or kung ano man. Tapos you create it as a block. So, meron tayo dito. Create a block or write a block. And you could save it actually on your own. Pwede siya magamit. And from here, balik tayo dito sa window natin. So, pan ko lang yung iba para maging clear yung window. Yan. So, from here, di ba, meron tayong libraries. So, usually, ito yung ina-upload natin na file. Meron tayong recent. Siyempre, recent is, ito yung mga current na ginamit natin. So, tulad dito, ito yung mga nagamit ko previously on using AutoCAD. Kasi, kunwari, may ginamit kayo na isang specific na furniture.
tapos kailangan nyo ulit gamitin. Kunyari, yung office share kanina, gumamit kayo isang beses, kailangan nyo gumamit ng ilan pa, pwede nyo access dito kung hindi nyo matandaan kung saan yung library. Kasi syempre, sa pagdami ng libraries natin, for example, nakailang upload na kayo, meron na kayong pang kusina, meron na pa kayong pang CR, pang parking, pang office, pang library, pang school, o kung ano man. May ipon. There are instances na baka mahirapan kayong hanapin yung design or block na kailangan nyo. From there, you could actually search them through filter. Meron tayong search box para dito. Pero, yun nga, meron din tayong recent. Kung recently siya ginamit, mas kakaunti yung makikita nyo sa recent. And lastly, yung current drawing natin. So, sa current drawing, ito yung mga blocks na currently available dun sa mismong ginagawa nating project ngayon. Pinaka-drawing ngayon. All blocks that are, sabihin natin, available right now on your worksheet or on your drawing. So, tulad ng mga to, ito yung mga available ngayon. Aside from those tables, meron dyan yung mga monitor, chairs, at saka yung isang set ng table. So, ganun din, kung may ginawa kayong block, if you, for example, halimbawa, nagawa kayo ng design ng Rubik's Cube, example, nagawa kayong design ng Rubik's Cube, nasa current drawing ninyo, pwede nyo ma-access dito. For example, kailangan nyo i-duplicate ulit. Kunyari, kailangan nyo ng 24 copies nun. Pwede nyo naman puntahan dito sa current drawings para makita lahat yung mga blocks na available at mabilis nyo silang makopy. Instead of kung malaki na yung drawing, hanapin nyo sila one by one or yung pinapan or zoom out. Instead of hanapin nyo sila ng yung ganito kasi maliliyo din kayo dyan. Yung mga ganyan para i-determine kung ano yung mga blocks nyo na need. Paano kung malaki drawing? So, move kayo ng move. Or mag-zoom out, zoom in, zoom out din kayo. So, yan. So, I think those are all the basic details na kailangan nyo for block. So, mostly, this will be on experience on using it. Since yun nga, online naman tayo. Dinemo ko na lang siya ng konti. And later on, or kahit ngayon, mas maganda na i-try nyo kung paano gamitin para if ever na you will be encountering some questions or problems, you may ask naman sa GC. Pwede kayo magtanong dito or you may actually ask dun sa GC natin kung hindi natin time. So, yan. I think yun lang naman. So, mamaya, after this class, I will be sending a link para mas ma-visualize nyo na kung paano i-download. Para din experience nyo kung paano i-download. Kasi ito madali i-download na sa GC. Pero para din ma-experience yung mismong paghahanap. Yung paghahanap nung kailangan nyo. Saan nyo hanapin. Pero doon marami pang available online. I'll be just sending some samples para naman yung iba is makapag-try. So, yan. And siguro, I have mentioned ano yung mga kailangan yung reviewin. Mostly yun lang. Lahat naman na napagdaanan na natin ay think kuha nyo naman. And again, midterm examination will be mostly focusing on the familiarization of, syempre, aside from creating a drawing, it is mostly a familiarization of AutoCAD. Paano mag-line, nasan sina line, nasan sina arcs, nasan ang figures, nasan ang ganito, nasan ang ganyan. Paano nyo sila i-execute. So, I think I have given the target informations for this session. Pero yun lang, just a reminder, what we have given you on our activities or even in the modules is sabihin natin is the basic foundation of AutoCAD. Siyempre, yung basic foundations natin ng
pag-create ng drawing, lines, blocks, tables, paglalagay ng dimensions. Kasi yun na talaga yun. And from there, already on those basic foundations, sobrang dami nyo na agad pwedeng magawa. So from there, I am not limiting you na kung papaano natin ginagawa siya in terms of basic, in terms of basic manipulation of this AutoCAD. Not limiting you there. You could actually explore. Kung makikita nyo sa unang modules natin, meron tayo dong mga shortcut, command shortcuts. Pwede nyo siyang i-memorize or there are many available shortcuts pa dito sa AutoCAD. Example, ito yung sa mga line, mga line, polyline, di po ba? Yan. In creating those, syempre, kailangan nyo i-click, mostly, every command here could be done by click. Ma-access nyo siya, kailangan nyo ng ganito, mag-rotate, nandito, mag-mirror, mag-move, maglagay ng dimensions, nandyan nyo lahat. And you are already familiar with some of the available command shortcuts na meron tayo. Like, yung binigay ko, OSNAP, in addition, para lang makita nyo yung mga snapping points. Meron tayong sa dimension, which is maglalagay na lang kayo ng dim. Sa line, yung ipe-press nyo na lang L, tapos enter. Yun, ganong klase. So from there, I'm not limiting you there. You could actually explore. Gusto nyo manood sa YouTube, manood sa TikTok. Actually, manood lang sa TikTok, madami kayo tutunan. Pag nag-try kayo ng, sabihin natin, kunyari, keyboard, sabihin natin yung mga top keyboard shortcuts na dapat nyo alam. Could actually search from there. YouTube, kasi, kung gusto nyo mag-advance in terms of on how you use AutoCAD, it's upon your exploration. We have given you the idea, we have given you the thought. From there, yung paggawa ng simple line, tulad nung na-mention ko before, di ba, meron tayong, halimbawa, di ba pag nagawa tayo ng line, we will be pressing the command L, tapos from there, meron tayong click. Ayan. So, tapos may dimensions, click. From there, meron tayong guide. Pwede nating i-type yung kanyang length hanggang sa makabuo tayo ng figure. Pero again, pwede nyo siyang gawin ng type dire-diretso lang. Nasa sa inyo yun. Ano yung method nyo, paano nyo gagawin? On how you create your design, nasa sa inyo po yun. Hindi ibig sabihin na ganito yung figure, ganito yung step-by-step process ng gagawin. Kung meron palang diskarte kayo. Kasi nakita ko yung iba nung actually yung activity 2 or sabihin natin hindi ma-createful, pero ganun talaga yung paggawa, yung sobrang daming lines para lang makuha yung positioning ng sabihin natin yung ilang circles. Meron silang mga ipin-provide na other lines at dimensions na kinumpute, and from there, sa kanila napalabas yung dapat maging positioning. Nasa sa inyo po yun. May iba naman na nakakuha ng mas sabihin natin simple technique para lang makuha yung positioning. Okay lang din. What matters here is you have created the design. You will not be questioned. Halimbawa ay nagawa kayo ng sobrang daming lines, tapos nung nakuha nyo na, tapos trim, dinelete nyo lahat ng hindi nyo kailangan. Or, nagawa nyo ng simpleng method na konting lights lang, ito na yung figures natin, tapos konting trim. And how you have created or on the design, it's all up to you. Siyempre, sa mga ganitong methods of teaching, dito papasok yung kung anong diskarte nyo, hayaan ko kayo. So I hope
nakuha niyo yung idea or thought, ano po, ng gusto nating gawin. Pero syempre, ano po, we have given you the instructions, nasa module, even nasa module lahat, I have given you a demo ng kung ano talaga yung mismong basic. If you will be going advanced, ano po, syempre, pag mas marami kayong alam na keyword shortcuts, or baka may mga makita pa kayong technique na kung paano gawin ng mas madali, nasa sa inyo yun. Ano po? Kasi parang, ito pa, isa pa napansin ko, actually, that is one of our next topics, banda-banda dyan. Ano po, we will be uploading images here in, yun lang, yung pag-upload ng images dito sa design natin. That is, sabihin natin, for a quick comparison. Ano po, yung iba, nakita ko na nagagawa nung lab or nung activity is may phone nakasilip sa PDF, do sa instructions nagagawa ng AutoCAD. Yung iba ay syempre dahil wala naman tayong multi-screen, may iba naka-split screen, kalahati ay pang AutoCAD, kalahati ay do sa document gawa-gawa. May ibang altab-altab, ano po. Pero I think those are 2 persons lang yung nakita ko na in-upload nila yung parang in-snip nila yung picture ng figure, tapos in-upload nila dun sa mismong AutoCAD. So, yun. They're already doing advanced things. Somehow advanced kasi those will be included on some of our next topics. In-include na nila yung mismong figure dun sa mismong AutoCAD at doon na lang sila nakatingin sa AutoCAD kasi nandun na din yung mismong picture nung ginagaya nilang figure. So, pwede naman. Nasa sa inyo yun. Pwede din. So, that's one way or technique din. Ano po? So, I think I have delivered what I have intended to deliver from here. Ano po? So siguro I'll be announcing some of the exam guidelines. Ano po? Or, yun nga. So, again, ano po? Our examination, double check pala, may audible pa. Baka parang hirap din kasi pag sobrang tahimik dito. Yan, sige, may nagre-react. So, I think I'm audible. So, yun. Examination po natin, again, will be on November 3. Ano po? So, pagbalik nyo galing holidays, that is Friday, ano po, November 3. Syempre sa time natin, that would be from 4 to 7. Ano po? Syempre, be there before the time. Mas maaga tayo makapag-umpisa. Mas magiging mahaba yung time natin paggagawa kasi ang sabi ko, we will be having it up until 7. Ano po? Pero katulad ng paggagawa natin laboratory, examination would be siguro mga hanggang 6:45 or 6:50 kasi maglalaan tayo ng time for the submission. Kasi pag sinabi 7, talagang tapos na. Ano po? Naka-upload na. So maglalaan tayo ng time for the submission. So siguro, on the examination day, aside from being here early, bring your own laptops, yung mga makapagdala, ay magdala. Yung wala ay pagagamitin pa natin sa PC kasi may mga PC may AutoCAD. And again, yung mga magdala, dahil ng just for us to make sure na lahat ay may magagamit. Kasi baka mamaya yung iba meron tinamad lang magdala. Tapos hindi makagamit is yung wala talaga. If you could bring again for our examination, naulitan ko na naman yung iba. We will be having the same resources na computers. It's either use a computer from the laboratory or your own laptops or the laptop that you have bring. Yun lang po yung i-allow ko for the examination. I know some of you have used phones on laboratory activities. At kumbaga sabihin natin, doon na sila sanay. Pero ngayon po, i-inform ko na kayo na you will not be allowed to do. Again, the said activities or the examinations on the phones. So be familiar. Baka mamaya pag on the spot na doon lang kayo gagamit ng AutoCAD ng pang PC, baka kayo ay malito.
Ano po, be familiar na agad. So, ayaw din kasi maging reason or maging complaint, ano po, na sabihin natin kaya hindi niyo natapos yung exam ay dahil naka-cellphone lang kayo. Ano po, or pagdating niyo dun ay hindi niyo natapos yung exam kasi iba yung environment nung nasa PC kaysa sa nasa cellphone. Ano po? So, I'm saying this early. Review it on a computer or on a laptop. Again, the exam is focusing on the familiarization of AutoCAD. Ano po? So, I hope we are clear from there. So far, yun pa lang naman yung instructions na kailangan ko ibigay. Ano po? If meron man akong mga additional, siguro I'll be putting it on our group chat or even on our classroom. For example, meron akong specific na uh, attachment siguro na kailangang ibigay, i-upload ko na lang sa classroom. You know, if it is necessary for the examination. Ano po? So yun, are we clear? So yun, so I think we are clear. So yan, siguro yun lang yung mga kailangan ko discuss for now. Pero syempre, we'll be having our attendance. Ano po? Attendance pa din tayo. So, again, sabi ko nga maiksi lang.